Kasi, ano ako, tawag ito, eye of the tiger. Okay? So, talagang yung mata ko, kitang-kita ko lahat. No? Ngayon, wala na, sanay na itong mga to eh. Okay? Eh sila kasi, in-specialize ko to, kasi, hinahabol ko yung, sa age kasi nila, kailangan talagang laliman pa yung foundation. Pero sa inyo, pag in-explain ko na dito, naintindihan niya, yun na, okay? In-apply niyo na. Tapos meron lang nagpo-coach, mabilis na lang. Okay? Sa kanila kasi hindi pwedeng ganito, tapos pabayaan ko lang, hindi mo pwede. So nakuha po natin yung point. Okay? Now, mamaya, Brother Eman, gusto kong isulat mo ulit yung mga instruments nila, bawat isa. Kasi, mag-ano ko ng scheduling. So, okay. Usually kasi Sunday tayo. Pastora, ano pong gagawin natin pagka sila nag-start ng mag-aral din ng discipleship and music? Paano po ba ang set up? Sabado ang music. May pasok ka? Sunday lang yung vacant mo. Okay. So, Sunday lang po yung vacant mo. So, ilalatag natin next week. Pag-usapan din namin. I-consider namin yung schedule mo. Okay? Ganon yung... So, sino pang may ibang schedule dito? Bukod sa Sunday, okay naman si Irish. Saturday, okay naman po Saturday. So, si ano na talaga, si Sister Ana yung katamahan. Which is, gagawan po natin ng paraan. Okay, di ba napakaganda yung ganitong communication? Yung, hindi yung nagbaba ako ng schedule dito, tapos hindi ko naman nalaman na wala. Diba? So, at least mapapag-usapan natin, mapapag-usapan natin. Okay po, Pastora? Okay, so malinaw naman siguro lahat, no? So gusto ko lang i-ano yung sinabi kanina ni Pastor, yung submission. So, napakalaking bagay mo yun, no? Dahil, una-una, hindi tayo nagsabit sa tao. Ang ministry, nagsasabit tayo sa Panginoon. Pero dahil, hindi naman si Lord ang bababa dito at sasabihin sa iyo anong gagawin mo. Di ba? Hindi. Yung nangangalaga sa atin. So, kailangan natin mag-submit dahil, alam niyo po ba, kung walang submission, walang direksyon. Di ba? Walang direksyon. Hindi tayo magkakaroon, hindi tayo magkakaintindihan, at hindi maayos yung ating ministry. Ngayon naman, gusto ko din sabihin na lalong-lalo na sa atin, no? Hindi namin kayo pinakikilaman. Sabi niyo, so ganun na, hindi namin pinakikilaman yung personal niyo na buhay. Pero in particular, dahil kayo ay kasama sa ministry, and lalo na kasama kayo sa worship team, kailangan namin alam din namin kung ano yung ginagawa natin sa ministry. So, lagi natin tatandaan na lahat ng ginagawa natin na naglalayon na paglingkuran ang Diyos, ay nagpupuri tayo sa Panginoon. Yun ay worship, serving the Lord. So, kung saan tayo pupunta, na naglalayon yun na pagsilbihan si Lord, yun ay worship. So, hindi lang natatapos dyan sa platform. Yung pagkakapag-awit natin at yung ginagawa natin kung ano pa man. Ngayon naman, dapat din, kung saan tayo, for example, nandito tayo sa ministry na to, so i-focus natin yung ating sarili. Kasi kung wala din tayong focus, mahirap yon. Kasi katulad sa amin, kami nangangalaga. For example, sa inyo sa bahay, kung meron kayong nanay, tapos may nagnanay-nanayan din sa kabilang bahay, diba? Mahirap yon. So yung nanay nyo. Yun yung magbibigay sa inyo ng direksyon. Dito sa ministry, meron din tayong mga nanay, tatay, kuya, ate. So, yun yung susundin natin. So,
hindi tayo kung saan-saan tayo pupunta kasi nahihirapan tayo. Lalo kayo ay tinitrain bilang mga ministers. Actually, ang lahat ng gagawin natin ay para maging ministers tayo. Ang pag-awit ay at pagkanta ay isang uri ng pag-ministeryo, hindi lang ang pagpapastor. Naintindihan po natin? So, tayo ay ititrain namin kayo bilang mga ministers. So, gusto namin focus yung inyong gagawin. Focus kayo sa ating gagawin. Hindi tayo kung saan-saan tayo, kasi saan-saan anong gusto natin gawin, ito yung gusto natin gawin. So, kung ano yung direction na gusto natin gagawin, yung ano yung goal natin, di ba, dito sa ministry, so, dapat doon tayo. Okay po ba yun? Naintindihan po ba natin yan? Venus? Anong naintindihan ni Venus? Sige nga. Sabihin ni Venus nga. Isang word lang. Meron? Naintindihan naman. Okay, so, ibig sabihin, kung nandito kayo, nandito tayo. Diba? Kung gusto niyo magpapatrain dito, dito kayo magpapatrain. Okay. Naintindihan po ba natin yun? Ulitin ko po. Kung gusto niyo po magpapatrain, kung gusto niyo pong mag-aaral, gusto niyo matuto ng salita ng Panginoon, gusto niyo lumago sa ministry, magsama-sama tayo. Okay po ba? Ngayon naman, kung ayaw nyo naman, kung gusto nyo sa iba, wala naman pong problema yun. Wala tayong pag-uusapan. Isa lang tayo sa Panginoon. Ang importante doon, magpapatuloy tayo. Basta kung dito tayo lalago, dito tayo magpapatuloy. Okay po ba yun? Malinaw po ba? Okay. So, yun na naman siguro yung mga reminders natin. Okay? And gusto ko lang, siguro, tawag dito, i-remind din. I-remind. Yung, katulad po kanina, meron lang din po ako actually kanina, tayo, no? Medyo maraming nangyayari. Si JC at si Ervin, dahil nandito, kanina kasi, habang pagtugtog niya kanina sa, type niyo to na, bilang magkasama sa ministry. Pagtugtog, di ba? Ang usapan natin yung pulpit, itatabi niyo muna. So, dahil nahirapan kayo, nagsisiksika kayo kanina kasi hindi niyo naitabi yung pulpit. So, next time, I hope na meron tayo ng willingness na sandali lang, hindi tatabi ko muna to para hindi kami mahirapan. So, napag-usapan na rin naman last time, pero praise God, dahil nagawa naman nila, na-realize nila after nilang tumugtog. Palakpakan natin si Lord. Ayan. So, yun lang siguro, Pastor. Kayo na po po naman. Okay. So, sa next week, ilang songs po ba yan? Tatlo? Dalawa. Okay. So, first 3 months, okay, ang pagpapawid natin, upasin nyo, by clear lang muna. Isang mabilis, isang mabagal. After 3 months, gagawin natin 3. Then after 3 months, gagawin na natin 4. So may progression. So papansin nyo, ano ba itong church na to? Parang tipid naman sa pagpapawid. Pumasok ba sa isip na yan? Hindi pumasok? Ako pumasok sa isip ko eh. Ano ba itong church na to? Tipid na tipid. Kasi ganito yan. Okay? Siyempre, nagsimula tayo sa wala. Diba? Ngayon, ayaw namin ma-pressure yung mga musician natin. Ayaw natin ma-pressure ang kumakanta. Tinipid muna natin kaysa 2. Okay? Pero, ngayon na nag-commit na tayo, ay lalagyan na natin ng target yan. So, ang target natin, after 3 months, okay? Kasi mag-iikot yan, iikot. Diba? Pag-ikot yan, kunyari si Naomi ngayon, sa susunod na ikot, pagbalik sa'yo, 3 na. Tapos sunod na ikot, 4 na. Okay, ngayon, prepare kayo, kasi kayo, Venus, Miel, JC, Ervin, and Sam. Okay? Sinama ko na kayo para sa praise and worship. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, dahil kasama na
kayo, bago tumilaok ang manok, bukas ng umaga, okay, malalaman, magsisend ako sa grupo, okay, ng schedule. Okay, may cellphone na naman, oh. So, makikita nyo doon kung sino sa inyo ang kasamang naka-schedule. Ngayon, kapag hindi ka kasama doon na naka-schedule, huwag kang malungkot. Kasi automatic yan, yung kasunod ng linggo, tingnan mo, nandun ka. Okay? Pinangunahan ko na kayo. Kasi baka mamaya, mamaya ko, hindi ako naka-assign. Dapat, hindi ako magturo ko. Itanan mo yung next Sunday, nandun ka. Sigurado yan. Okay? So, I hope na malinaw. Okay? Malinaw na malinaw. Yung sinabi ni Pastora kanina. Okay? Malinaw po ba yan? Okay? Kung gusto nyo dito talaga magpa-train, mag-focus kayo dito. Okay? Kasi, pagka, hindi pwede, di ba? Example si Eris, papasok sa McDo, kumain ka doon sa McDo, di ba? Kain ka sa McDo. Tapos magbabayad na. Which is ngayon, mauna ng bayad, di ba? Sampo na lang. Gusto mong magbayad. Kaya saan ba yung Jollibee dito? Sa McDo ka pumasok, enjoy na enjoy mo yung aircon, tapos sinanap mo Jollibee, di ba? Parang ganon. Ako yung point. No? Nag-i-invest tayo sa isang bagay, no? For example, nag-aral ka ng engineering. Pagkatapos mo mag-aral ng engineering, gusto mo maging piloto. Ano kaya yun? Ako yung point? So meaning, kung ano yung pinaghahandaan mo, kung saan mo binubuhos yung panahon mo, no? Doon mo ibigay yung purpose nung ginagawa mo. Kasi, merong kanya-kanyang kapamaraanan ang Panginoon. So, tayo, okay? Ito yung kapamaraanan natin. Sa ibang local churches, iba rin yung kapamaraanan nila. So, sino ang mas nakakakilala sa anak? Yung kapitbahay ba? Di ba yung nanay mo? Alam na alam ng nanay mo kapag eto, may problema tong anak ko. Eto, bad trip na to. Eto, gusto na tong umuwi habang nagsasalita si Pastor Ramiro. Ang nakakaalam yan, yung tatay at nanay mo. Ako, alam ko na rin na gutom na kayo at gusto nyo namang umuwi. Di ba? Kasi, matagal na tayo nagkasama. Okay? So, I hope na malinaw at alam niyo naman, sa susunod na mga, mas magiging maliwanag ka lahat. Kasi pa, kaya pala ganito ka naman. Okay? So, talampakan natin ang Panginoon. Okay, so bago natin i-close, mayroon pa bang pahabol na pagtatanong? So, silent means no na daw. Wala na. Kasi tayo lahat. Let us pray. At dito ka, Brother Kerwin, kasi pag-pray muna natin si Kerwin. Tapos pagkatapos natin siya ipag-pray, siya mag-closing prayer. Ayan. Pag-pray natin siya kasi bukas magbiyahe na siya sa Marinduque. Okay? So, let us pray. Taas po natin ito mga kamay. Father God, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, kami po ay binater mo, Panginoon, sa lugar nito. Galing po kami sa iba't ibang family. Galing po kami sa iba't ibang environment. May kanya-kanya po kami yung mga characters. May kanya-kanya po kami, Panginoon, na kapamaraanan. Pero salamat, Lord, pinumpong kami, pinag-isa mo kami, Lord God, sa lugar nito. Maging sa aming kapatid, Panginoon, na si Brother Kerwin, Lord, na patuloy mong pinagpapala, binibless, Lord God, hindi lamang sa financial, hindi lamang sa physical, kundi maging sa talino, Panginoon, sa galing, Lord God. I pray, Father God, na anuman ang hawakan ng kanyang mga kamay, patuloy mo na itong pagpalain, kanyang pagbiyahe, bukas, Panginoon, safe na travel, Panginoon, ang amin pong idinadalangin, Lord God, at pinangawakan, at i-provide mo, Panginoon, lahat ng kanyang kailangan, Lord, ang kanyang mama na naririto, kanyang kapatid, si Brother Kenny, at sa kanilang mga buong angkan, Panginoon. Lord, I pray
Lord, na si Brother Erwin, Panginoon, ay maging isang halimbawa, Panginoon, na tunay nga po, Diyos, na ikaw namin, Diyos, na pinanlilingkuran ay tapat sa iyong mga pangako. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. And sige, yan natin ang closing prayer. Lord, maraming salamat sa gabi nito na muli kami nag-practice season nito. Binigyan niyo kami, Panginoon, ng aral, Panginoon, na makakatulong sa amin. At Panginoon, naniniwala ako na ang lahat ng mga napag-usapan namin ay tumanim sa aming isip at sa puso. Panginoon, naniniwala din ako na ang lahat ng nangyarito ay nagsasabi sa kanyang sarili para magamit para sa iyo, Panginoon. At Panginoon, nakikita ko sa mga taong ito yung nila na magpagamit talaga sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa aming pastor, sa aming pastoral, na patuloy pa rin gumagabay sa amin. Na Panginoon, ibigay niyo sila ng mga good health and